Naghahasik nga na naman ng lagim ang mga halimaw at walang hiyang sinisiraan pa sa publiko si VP Inday Sara na tunay lang naman na nagmamalasakit sa ating bayan. Ano pang araw ba ang aasahan natin sa mga dilawan? Sila nga mismo ang utak kung bakit hindi umaangat ang ating bayan. At ang alam nga lang nila ay sila ang tao sa bansa na ang gusto ay sila lang ang nabubuhay ng masagana. Ayaw nga ng mga pulpolitiko sa mga matitinong lider dahil nagiging limitado nga raw ang mga kilos nila sa pamahalaan. Pumwesto nga lang raw ata ang mga ito para masecure ang kanilang generational wealth at namulitiko lang hindi para sa bayan kundi dahil interesado ang mga ito sa kaban na meron tayo. Well, ito nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay sigurading mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. To, pag-usapan natin ang panawagan ni ex-Senator De Lima na dapat na lang daw mag-resign si Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary. Okay, balita yan sa CNN Philippines ngayong araw. Sabi ni De Lima, ang dahilan bakit mag-resign ang DepEd Secretary is yung pag-disagree ni VP Sara sa policy ng PBBM admin tungkol sa peace talks with the Communist Party of the Philippines. Okay. Ito yung exact statement ni De Lima. Peace talks is not within the core competence of her portfolio as DepEd Secretary. Yon ang isinulat ni De Lima sa kanyang X or formerly Twitter account. So, magbibigay ako ng reaction dyan mamaya. Ito, dagdag pa ni De Lima. She should resign as DepEd Secretary if she keeps on publicly opposing BBM's cabinet policy decisions that have nothing to do with DepEd. Okay. Ito pa. Being the Education Secretary, sinasabi ni De Lima na Duterte is part of Marcos cabinet and that she can only criticize the chief executive policies if she speaks only as Vice President. So, i-summarize natin ha. As DepEd Secretary, hindi pwedeng mag-criticize si VP Sara. Ganon ang punto ni De Lima. Pwede lang siyang mag-criticize in her capacity as Vice President. So, dito na ako magbigay ng comment. Itong si De Lima, I'm sorry, ignoramos. Ignoramos, ano pa yan? Renamos, saging mos, polboronic mos, etc. Hindi niya alam, salita siya ng salita, hindi niya alam na yung okasyon na nagbigay ng video message si VP Sara is 5th founding anniversary ng National Task Force on Ending the Local Communist Armed Conflict. Okay? So, NTF-ELCAC activity yun. Ang Vice Presidente, siya po ang co-chair
Dalawa sila ni PBBM, co-chair sila sa NTF-ELCAC. So, tanong, yung presidente, nagbigay ba siya ng mensahe during NTF-ELCAC anniversary? Wala. Kasi patulog-tulog sa pansitan. Naglindol na, binomba na ang Marawi. Ang Pangulo, nasaan na? Wala. Hindi siya nagsasalita. Tahimik. Nagtatago. Sabi nila, na COVID-19. Ang sabi ng iba, na black eye. Attorney, I don't know kung how will I call ditong si Dilima. Attorney Dilima, bago ka magsalita, alamin mo muna, ano yung background? Bakit nagsalita ang minamahal naming BP Sara? Hindi po nagsalita si BP Sara in her capacity as DepEd Secretary. Nagsalita siya as Vice Chair ng NTF-ELCAC. Ikaw ngayon ang sasagot. Ibalik ko ang issue sa iyo. May karapatan ba si BP Sara in her capacity as co-chair ng NTF-ELCAC na magsalita tungkol sa policy on ending the local communist armed conflict? Sagutin nyo kami, Attorney Dilima. Ulitin ko, very basic, hindi mo alam ang iyong sinasabi. Out of context kayo. Siguro, baka hilong-hilo pa kayo, kalalabas nyo lang kasi sa kulungan. Anyway, maintindihan na lang namin yon, Attorney Dilima. So yon. Ano pa ang ating i-comment? Ang Vice President, hindi niya challenge ang policy ng Pangulo. Intindihin mong maigi. Ilang beses mo siyang pakinggan, Attorney Dilima. Ang sinabi po ni Vice President, nag-request siya, Mr. President, may we request, sabi niya, na kung pwedeng i-review nyo yung policy. Pag-aralan nyo lalo na doon sa amnesty. She made a rightful request to the President for him to review and reconsider the terms of the amnesty and peace talks. Masama ba yun, Attorney Dilima? As co-chair, as part of democratic process, nagre-request lang naman, bahal ang Pangulo. So, dapat sumagot ang Pangulo. Hindi kayo, bigla naman kayong kaalyado ng Pangulo. Kata ka. Noong una, grabing batikos mo sa mga Marcos. Lalo na nung eleksyon. Anong sabi mo? Lalo na nung CHR commissioner ka pa. Mga Marcos, magnanakaw, mamamatay tao, diktador. Ngayon, magkakampi na kayo. Dahil ba pinalabas kayo ng administrasyong ito? Ay, nako. So, yung pagsalita po ni BP Sara, Attorney Dilima, ginawa niya yon in behalf of the victims ng NPA. Personal experience ni BP yung sinasabi niya. Yung namatay sa harapan niya. Yung inahan nga nagdadalamhati. Yung mga komunidad na dating inalipin ng mga NPA na ngayon lumalaban ng komunidad. Yun po ang brought out ni BP Sara.
Hindi po niya kinokontra ang Pangulo. Tumutulong nga siya eh. He made an appeal. Grabe. Oh. Ito po ang first time na nagsalita ang Vice Pangulo, hindi naman kontra, kundi pag-correct o pag-appeal nga. First time. Tapos, malumanay yung boses niya, hindi galit or ano. Constructive. Okay? So, yung appeal na gano'n is consistent sa position niya as Vice President and Co-Chair of NTF-ELCAC. Very clear po yun. Attorney De Lima. Ang tanong, ano ang inyong, anyway, as a citizen, siguro, but ano ang inyong influence? Remember, BP Sara, may mandate yan, 32 million Pilipinos. Tapos pinili siya ng presidente, hinanpick niya as DepEd Secretary. Alam nyo ba, Attorney De Lima, na bago lang lumabas ang, Okta third quarter survey, na ang most trusted agency in government ay ang DepEd. Pinagkakatiwalaan, satisfied, 80% of respondents satisfied sa DepEd. Tapos, sino kayo na manawagan na mag-resign ang DepEd Secretary? Shame on you, Attorney De Lima. At tupagin mo muna yung kaso mo. Huwag kang makisawsaw. Akala mo kung sino kang, bakit hindi ka nanalo ng eleksyon? Akala mo ko. Anyway, yun lang po ang aking to BP Sara. Maraming nagmamahal sa iyo. Ituloy mo lang ang inyong ginagawa. Yung 32 million voters mo, solid, nasa likod mo. Natutuwa kami sa ginagawa mo sa DepEd, Madam Vice President. Para sa kabataan, huwag kayong mag-resign. Malaking tulong ang presensya nyo sa DepEd para itaas ang antas ng edukasyon ng ating bayan. Ano ba yun? Sorby ba yun? O yung dahil sa panunungkulan ni BP Sara as DepEd Secretary, sa latest test o basta second buong Asia, tayo pong Pilipinas ang second English proficiency. Ang number 1 Singapore, pangalawa Pilipinas. Panahon ni Pinoy, later on kay Duterte, sa buong Asia, tayo ang pinaka-worst. Mabuti na lang at naagapan. Second, most proficient English na tayo sa buong Asia. Sa buong mundo, ika-20 tayo. And thanks to BP Sara. Yun ba? Na mga accomplishment, Attorney De Lima, paresignin mo ang aming DepEd Secretary. Again, shame. Minsan ako po'y naging bahagi niya. Talaga naman pong parang Diyos ang speaker dyan. Lalong-lalo na sa panahon ng budget season. At hindi pa po na ipapasa yung pangtao ng budget for 2024. So lahat po sila ay in suspended animation pa rin. Kung ano mga proyektong maiuwi nila sa kanilang mga distrito. Magandang araw mga kaibigan. Yun, grabing pahayag ni ex-congressman Attorney Roque. The power of the speaker, the power of tambaluslos, parang Diyos. Grabe no? Kasi kung sino ang may hawak ng pitaka, yun ang makapangyarihan. Kaya halos lahat lumuluhod sa Kongres. Takot ang mga ahensya na banggain ang Kongres kasi babawasan sila ng pundo.
Anyway, ito lang ang masasabi ko dyan. Kahit billions pa ang pera ninyo, mga congressmen o senador, isa lang alalahan ninyo, hindi nyo yan madadala sa kabilang buhay. Mayroong parable ng Panginoong Hesus sa Bible, yung rich fool man. Sabi ng mayaman na, oh, my soul, take it easy, relax, enjoy, eat, and be merry. Sabi ng Diyos, you fool, buwang, ulol, sira ulo, tonight or today, I will take your life. Pag alis natin sa bundong ito, wala tayong madadala ni Kusing. Kaya yun po ang lesson in life ko, na kasi nung una naano rin ako sa pera na yan, yung the love of money is the root of all evil, na pagdaanan ko dyan. Ngayon, kailangan ko pa rin ng pera just to survive, kain ng konti, but money, okay, as God has blessed me and my family, we also bless, ibigay din. It's more blessed to give than to receive. So I don't know sa Kongreso, impact, limpak, mag-ipon. So sana ma-improve pa ang sistema sa ating bansa pagdating sa mga pundo-pundo na yan. Hindi po mahirap ang Pilipinas. Mayaman po ang Pilipinas. Kailang naghihirap ang karamihan dahil sa mga namumuno at nagsisimula dyan sa Kongreso dahil sa sistema nila na extraordinary expenses, certification lang, liquidated na. Ay nako, kawawa ang taong bayan. Okay, pakinggan natin ang buong programa ni Attorney Roque sa SMNI. Ang dulo ng hearing naman, abay nasa on contempt rin si Dr. Lorraine Badoy. Dahil nga din daw sa dahil dun sa mga tanong na siyempre ang laban kasama ang bayan, natanong kung may ads ba o wala. Naninindigan yun si Doc Lorraine na hindi mahalaga sa kanila yung ads dahil ang gusto nila matapos na at bubukasan ang CBP, NPA, NDF through massive information campaign sa kanilang programa. Dalawa ng angkor, Attorney Harry, ang nasa in contempt sa mababang kapulungan. Well, alam niyo po, ang huling desisyon ng Korte Suprema dun sa Farmally na isinight for contempt nga yung dalawang iniimbestigahan dahil nagsasabi raw ng hindi katotohanan. At ang sabi ng ating Korte Suprema, mali po yun dahil kinakailangan meron munang due process bago ipakulong. Dito po nakita natin, hindi naman po nadinig yung dalawa. Pinakulong na lang sila basta-basta. Dapat po nagkaroon ng hiwalay na pagdinig kung bakit sila dapat patawan ng parusa ng criminal contempt. Kasi ang contempt po ay criminal. Dahil sa di umano ay hindi pag-reveal ng source o di naman kaya yung pagsabi ng kasinungalingan. Akma-akma po yung desisyon ng Korte Suprema, yung pinakabagong desisyon ng Korte Suprema na kinakailangan pakinggan muna bago magpataw ng parusa na kriminal dahil ang contempt po, dahil ikaw nga po ay mawawalan ng kalayaan, no? Kinakailangan dinggin muna ang side ng mga kinokontempt, no? So sa ating mga kasama, konting tiyaga lang po, pero itong ginawa nyo naman po ay sakripisyo para sa demokrasya. Hindi po kayo makakalimutan, pero naririyan po ating hukuman, dudulog po tayo at makakakuha tayo ng remedyo. Attorney, paano naman, halimbawa sa sitwasyon na may nagtatanong tapos sasagot, pero ang feeling ng mga nagtatanong ay hindi tama para sa kanila at gamitin yung kapangyarihan na yun, pang-aabuso ba matawag doon? Yan nga po ang tinatawag na grave abuse of discretion at denial of due process. Kasi ang pagdinig, dapat makinig ka. Huwag ka mag-insist sa sagot na gusto mo. Dahil pag ikaw ay nagpilit sa sagot na gusto mo, hindi mo pinakinggan yung tao. At yan po yung sinasabi na denial of due process na protektado rin ng ating saligang batas sa pamamagitan ng ating Bill of Rights. Gaya ba ng mga korte sa mga pagdinig po ba sa Kongreso, Kamara, sa Senado, may nakapiring pa rin po ba at nakahawak na timbangan dapat? Well, dapat po, no? Kasi yan po ay pwedeng maging dahilan para masupil ang kalayaan
at lahat po ng po pwedeng makasupil sa kalayaan, dapat dinidinig po ang side ng mga iimpreso. No? At ito nga pong nangyari dyan na naman sa Kamara de Representante. Dahil ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi ng resource persons, sila po ay pinaaresto. Pero gana aking sabi, panandalian lang po yan. At tandaan natin na kapag naman nagkaroon ng desisyon na nalabag ang kanilang mga karapatan, may remedyo rin po itong dalawang ka-Eric at saka si Lorraine Badoy. Dahil siyempre po, nakasaad din sa batas na lahat ng tao na lumabag sa karapatang pantao ng kahit sino ay po pwedeng mapanagot po. No? Dahil napaka-importante po ng karapatang pantao. Ibig sabihin yung mga nagpataw noon or lahat ng mga present doon, kasi pagbobotohan din yan, di ba? Kumbaga, collective ba yung possible na kakaroon? Well, alam niyo po, although ito talaga ay kapangyarihan ng Kongreso, pag ito naman po ay ginawa sa pamamaraan, dalabag sa karapatang pantao, meron din po yung pananagutan. Halimbawa naman, kasi pwedeng irason na iba, yung pantay lang yung kapangyarihan ng legislative and dito nga sa judiciary. Paano naman kung ganyan yung irarason na? Pantay-pantay po talaga ang co-equal branches of government. Ang pagkakaiba, katungkulan talaga ng hudikatura na panindigan ang supremacy ng ating saligang batas. Dahil nga pong saligang batas, sinabi po ni Ka-Eric, yan po ang pinakamataas na batas na umiiral dito sa ating bayan. Ang mga mambabatas lang ba may karapatan na mag-interpret ng batas or ang huling say niyan ay ang Korte Suprema? Hindi nga po katungkulan ng ng legislatura. Ang kanilang katungkulan, bumuo at gumawa ng batas. Pero ang interpretasyon ng batas at ng ating saligang batas, tanging hukuman lang po ang gumagawa niyan. Alam nyo, kahapon may sinusulat akong pleading at yan po talaga ang naging consistent ruling ng ating Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema ang tagapagtaguyod ng saligang batas, yan po ang katungkulan ng hudikatura, bigyan ng interpretasyon ng batas at hindi po yan katungkulan ng Kongreso. Meron ka rin nabanggit parang dalawang kaso na may kaugnayan din dito. Yung isa, yung sa Farmally, tsaka yung sa pag-iimbestiga, tama ba? Opo, well, ito po yung kaso na kailan lang nadesisyonan, no? Na kung saan ipinagbawal ni dating Presidente Duterte yung pagharap na ng mga testigo dyan sa investigasyon ng Farmally. Ang nagdemanda pa noon ay ang Senado at ang sabi ng Korte Suprema, premature yan dahil nga hindi mo naman sinunod pati yung sarili mong rules na dapat unang-una malinaw kung anong iniimbestiga at dapat bibigyan ng pagkakataon talaga na masagot yung mga tanong na merong kinalaman sa batas na binubuo in connection with a investigation in aid of legislation. Kasi lahat naman po investigasyon ng Kongreso, hindi naman po yan para magpataw ng parusa kung merong mga nalabag na batas, kung hindi para po sa mga binubuong mga legislatura, mga batas na binubuo ng Kongreso. At Attorney, doon sa naging pasya kahapon, dahil sa motion, ang first motion may nag-move na ipasite in contempt. As ang second motion, batay doon sa narinig ko kahapon, magpapasya sila kung gaano kahaba at kung saan i-detain. May narinig ko kahapon, Attorney Harry, na hindi sa House, pero hindi siya congressman, na parang staff lang yata na nagsasabi na bulong-bulong doon na sa CTJ natin ipakulong para magtanda, parang ganon. Possible ba yun, sir? Or sa House of Representatives na premises lang talaga pag na-cite in contempt ka? Well, I think hayaan natin hukuman na magdesisyon dyan. Kasi bagamat may kapangyarihan sila magpakulong by way of contempt, tanging Korte Suprema pa lamang ang ating hukuman na makapagsabi kung tama ba yung ginawa nila. So bago sila mag-isip kung saan ipakukulong, tignan muna natin kung sasang-ayunan sila ng ating hukuman. Mananatili sila hanggat hindi na-adapt ang committee report ng Committee on Legislative Franchises. Pero, Attorney Harry, marami rin ang nagtatanong sa ating mga kababayan kung bakit nagkaroon ng undue haste. May mga nagtatanong dito doon sa pagdinig na last week lang, the privilege speech, tapos agad-agad na refer sa committee, hindi pa raw tapos yung session, tapos makalawa, may hearing na agad. Well, patakaran po talaga yan. Yan po talaga ang kultura sa House. Protektahan ang speaker. Ang nakakatawa nga rito, sinasabi nila na sira daw ang imahe ng speaker. Ang speaker naman, tikom ang bibig. O bakit mas concerned pa yung mga congressmen sa reputasyon ng speaker? Yung speaker hindi naman nagsasalita, di ba?
So yun lang irony of it all. No? Pero yan po talaga ang kultura sa House. Nung minsan ako po ay naging bahagi niya, talaga naman pong parang Diyos ang speaker dyan. Lalong-lalo na sa panahon ng budget season. At hindi pa po na ipapasa no? Yung pangtao ng budget for 2024. So lahat po sila ay in suspended animation pa rin kung ano mga proyektong maiuwi nila sa kanilang mga district. So the best that we can do of the moment, maghain ng petisyon sa Korte Suprema para malaman natin kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ng komite sa pag-declare ng contempt dito sa periodista o sa ating journalist na si Eric. Pinapakinggan natin ang panig ng dalawang subjects dito sa incident ito. Parang ang pinaka-bone of contention is whether or not Congress can cite one of the anchors of SMNI for not revealing the source. Yan ang unang tanong dyan eh. Actually, yun ang pinaka-buod. Under the law cited, yung tinatawag na Soto Law, yung mga periodista, anchor, basta konektado sa mass media, hindi obligado i-reveal ang source. Ang tanong dyan, if your information is false, kung mali, at din-disseminate mo, at napatunayan na false, yung bang nag-disseminate no na practitioner, the mass media, can be compelled. Kasi kung totoo, there is no question about na you cannot be compelled. Ang tanong paano kung napatunayan na hindi totoo? Can you still invoke the Soto Law? Palagay ko po that's a gray area. Ang Korte Suprema lang ang po pwede magsabi niyan kung yun ay covered. So the best that we can do of the moment, maghain ng petisyon sa Korte Suprema para malaman natin kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ng komite sa pag-declare ng contempt dito sa periodista o sa ating journalist na si Eric. Yung kay Dr. Baduy, hindi ako masyadong clear kung bakit siya kinokontempt. Ang sabi ron for lying daw, pagsisinungaling. Hindi ko alam kung ano yung kasinungalingan. Hindi ko masyadong... Alam mo ba kung ano ang reason for the contempt? Actually, sa haba po nung hearing, attorney, ang nasubaybayan ko lang po is yung beginning part sa parte po ni Eric. So, yung kay Dr. Lorraine Marie Badoy ay towards more after the half or towards the end. So, hindi ko na po siya nasubaybayan. So, hindi rin po ako makapag-provide ng accurate information po sa inyo. Pero I will try later on and maybe we can both watch it later on. Alam, sabi lang for lying. Kaya, siguro the best talaga dyan pumunta sa Korte Suprema at questionin yung citation and contempt and then invoking the Soto Law so that the Supreme Court can rule whether or not a false information disseminated covered ng Soto Law. Dahil kung covered, ang false information, definitely you cannot cite the subject in contempt of court. Pero napakinggan ko na dalawa ang the grounds for citation of contempt. Apart from not revealing the source of the information, meron ding sinasabi na disrespect yung demeanor daw doon sa committee hearing. So, yun. Pag-uusapan pa.
Ano bang ginawa niya ron na maging disrespectful? Nagsisisigaw ba siya ron? Meron ba siyang tinutuligsa doon sa komite? So, yun ang dapat na wala tayo doon kaya hindi natin alam exactly kung anong naging ground for that. Pero talagang dapat maghain ng petisyon sa korte upang malaman natin kung may kapangyarihan ba ang komite na ipakulong itong dalawa on the ground cited by the committee. We have to determine that. Attorney Sal, yes. But meanwhile,